Sa isang madilim na dungeon ay namangha ang isang adventurer nang makita ang isang maalamat na dragon. Subalit naisip niya rin na katapusan niya na dahil nanginginig na siya sa takot hanggang sa tuluyan na siyang tinapos nito. Ngunit kalaunan ay nagising siya subalit nagulat dahil isa na lamang siyang skeleton. Bago pa ito mangyari ay nagsimula ang normal na araw ng bida nating si Rent Faina bilang isang adventurer. Nagtitingin ang mga adventurer sa quest board upang maghanap ng trabaho para sa araw na ito. Saka dumating ang mga kaibigan na napahanga dahil sa tiyaga ni Rent na pumasok sa labyrinth. Marami din ang adventurer na bumubuo ng mga party pero mas gusto niya daw ang solo leveling. Kaya solo siyang pumasok sa labyrinth na hindi pa natutuklasan at nasabik siyang gawa nito ng mapa upang ibenta ng mahal sa guild. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan niya nakita ang isang dragon na pinakamalakas sa lahat ng monster. Kaya naman naisip niya kagad na hindi na siya makakaligtas doon. Dahil dito ay naging isa na siyang undead. Naisip niya rin na hindi na siya pwedeng magbalik sa bayan dahil papatayin lang siya ng mga tao. Kaya naglakbay siya at nadaanan ng isa pang undead at isang slime. Saka naisip niyang humingi ng tulong kung may pumasok doon na ibang adventurer. Sinubukan niyang atakihin ang kapwa undead subalit wala siyang lakas dahil isang kalansay. Kaya naisip niyang gumamit ng Spirit of the Undead kaya nagkaroon siya ng lakas na patayin ang undead monster. Pagkatapos ay muling nagbalik ang ginamit niyang spirit sa kanyang katawan. Dahil dito ay naalala ni Rent ang kaibigang scholar na sinasabing maaari daw na mag-evolve ang mga undead sa isang ghoul. Kaya naisip niyang pagpapatayin ang mga monster doon upang mag-evolve siya sa isang ghoul. Nagtaka ang scholar dahil hindi umuwi ngayon si Rent samantala nakikipaglaban ito sa labyrinth. At ngayon ay balak naman niyang kalabanin ng isang slime pero mahirap itong patayin. Subalit nang umatake siya ay pinuntiryan niya ang core nito kaya nagawa niya itong matalo sa isang atake lang at nag-drop ng magic crystal. Tapos kinuha niya ang mga slime fluid para ibenta bilang mga beauty products para may pambayad siya ng upa. Samantala sa guild ay hinahanap si Rent dahil may ipapakilala daw sa kanyang baguhang babaeng adventurer. Kaya sinabi na lang daw nila na magtungo ang bagong adventurer sa labyrinth kung saan palaging pumapasok si Rent. Hindi nakakaramdam ng pagkaantok at pagkagutom ang bida dahil isa na siyang undead. Subalit nakakagamit pa rin siya ng magic kaya ginamitan niya ng divinity ang tinapay para hindi ito mapanis. Saka nagplano siya kung paano mas mapapabilis ang kanyang evolution para makaalis na siya doon. Naalala din niya ang pangarap na maging mithril rank na pinakamataas na rank ng isang adventurer kaya nagpatuloy siya sa loob ng 10 taon. Kaya kahit naging isa siyang skeleton ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang goal lalo na ngayon na mas malakas na siya dahil sa nangyari. Kokolektahin niya sana ang slime fluid ngunit sumanib ito sa kanya at tuluyan na siyang nag-evolve sa isang ghoul. Kaya naisip niyang posible niya nang maabot ngayon ang mithril rank subalit hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos kaya kailangan niyang mag-practice. Ang sunod niyang kinalaban ay mga goblin para mas bumilis ang progress. Ngayon ay napapalakas niya na ang espada para mapatay kagad ang mga ito nang marinig niyang may nakikipaglaban. At nakita niyang isa itong babae na kalaban ng isang undead na nagawa nitong maputol ang ulo. Pero di siya nagpakita dahil siguradong matatakot ito sa kanya. Nabighani siya sa kagandahan ng dalaga na ngayon niya palang daw nakita dahil kilala niya na ang halos lahat ng adventurer sa lugar. Sinundan niya ito at nag-alala siya dahil nag-respawn ng isa pang undead. At napansin niyang magaling ito sa espada pero kulang sa lakas kaya nak-corner ito, ngunit lumaban pa rin kaso nahuli ang espada niya kaya bago mabulatlat ay nagpakita si Rent para makuha ang atensyon ng undead at kaagad niya itong hiniwa sa gitna. Ngunit katulad ng inaasahan ay natakot ito sa kanya. Ibinaba niya ang espada para patunayan na mabait siya at pilit niyang sinasabi na siya ay dating adventurer na si Rent kaya nagpasalamat ang dalaga sa kanya. Pero natatakot pa rin ito subalit sinamantala na ito ng bida para magpabili ng damit saka ibinigay ang kanyang salapi. Nagpakilala itong si Rina na nangakong gagawin niya ang hiling ni Rent. Samantala habang paalis si Rina ay napaisip si Rent kung lolokohin ba siya nito. Nakauwi na rin si Rina samantala ang bida ay nagpatuloy sa pagpapalakas gamit ang kakayahan kaya mabilis lang niyang natalo ang isa pang slime. At kalaunan ay di niya inaasahang magbabalik nga si Rina pero siniguro muna ng dalaga na siya nga si Rent at napansin nitong mas gumaling sa pagsasalita ang ghoul. Subalit natatakot pa rin ang dalaga dahil isa pa rin siyang monster. Tinignan ni Rent ang damit na nagustuhan nito. Tapos meron pang mga bots at bandage para tuluyang maitago ang balat ng ghoul kaya naiyak siya sa pagiging maalalahanin nito. Agad niyang isinuot ang mga damit pero nakalabas pa rin ang nakakatakot niyang mukha kaya nilabas ni Rina ang mask na agad niyang sinuot pero ayaw nang matanggal. Kaya sinubukan ni Rent na gumamit ng divinity subalit kulang ang kanyang magic power para maalis ito. Kaya humingi ng tawad ang dalaga dahil di niya alam na cursed mask pala ito. Ngunit ayos lang daw sa bida dahil pwede niya itong aipatanggal sa isang malakas na priest pag nakaipon na siya. Dahil sa kanilang pag-uusap ay hindi na natatakot si Rina sa kanya. Kaya agad silang naglakbay pabalik sa Maalt sakay ng karwahe. Subalit pagdating
gising ay natatakot si Rent na baka makilala siya ng guard kaya naisip nilang pumasok sa kabilang gate. Pero nag-alala si Rent na kapag nabisto sila ay matanggalan ng adventurer certificate si Rina. Subalit ayos lang sa dalaga dahil kundi dahil sa kanya ay namatay na ito. Pagpasok nila sa kabilang gate ay nais makita ng mga guard ang kanyang mukha. Kaya sinabi ni Rina na isinumpa ang maskara nito kaya ayaw maalis. Sinubukan din ito ng guard at nang hindi din nila maalis ang mask ay pinapasok na nila ito. Subalit pagkadaan ng karwahe ay umalis na ang bida upang hindi na maabala pa si Rina. Nagtungo si Rent sa bahay ng kaibigan niyang si Lorraine na natutulog pa. Pero nang ipinakita ang kanyang kondisyon ay hindi ito natakot. Sa flashback ay nagsusulat si Lorraine at nang kumatok ang bida ay nagkunwari lang pala siyang natutulog kaya di na ito nagulat sa nangyari kay Rent. Naniwala si Lorraine sa mga ikinwento ng bida at napahanga si Rent dahil nanatiling kalmado ang dalaga kahit na nakita ang nakakadiring katawan ng ghoul. Nagkasundo din silang si Lorraine ang kukuha ng quest para sa kanya dahil di siya pwedeng makita ng guild. Pero ang kapalit ay nais siya nitong maging research specimen. Kinabukasan ay binili ni Lorraine ng kanyang magic crystals at slime liquids para magkaroon siya ng salapi. Tapos nagtungo siya sa blacksmith para ipaayos ang kanyang lumang espada. Sa nakaraan ay si Lorraine ang naging unang pinakabatang professor kaya nakapag-register siya na isang silver rank adventurer. At noon ay nakasama niya si Rent sa isang party para manguha ng mga herbs ng may dumating na monster kaya sinunog niya ito gamit ang malakas niyang mahika. Pero halatadong di sanay makipaglaban si Lorraine kaya daw ito sinamahan ni Rent. At dahil marami ring alam sa herbs ang bida ay nais magpaturo ni Lorraine pati na rin sa pakikipaglaban. Bago umalis ay ipinahiram muna ng mag-asawang blacksmith ang isang espada para may magamit ang bida. Subalit pag-alis ng mga ito ay nalaman ng dalawa na isinumpa siya kaya naawa ang mag-asawa sa kanya. Pag-uwi ay nagpasalamat si Lorraine sa masarap na luto ng bida pero solo niya ito dahil di nagugutom si Rent. Sa kanyang pagbabalik sa dungeon ay iniligtas niya ang isang lalaki mula sa slime. Saka iniwan niya ang lalaki pero nagmakaawa itong sumali sa kanyang party dahil kailangan niyang kumita kaya gagawin niya na lang daw itong tagabuhat ng gamit. Ngunit nadidistract siya sa sugat nito dahil ang paborito ng ghoul ay mga tao. Nagbalik sila sa kung saan niya nakita ang dragon at may nakita silang lagusan. At pagpasok sa loob ay biglang na-activate ang teleportation rune kaya naglaho ang lalaki tapos sumunod siya upang iligtas ito sa posibleng panganib nang makita niya ang giant skeleton dahil isa itong boss room. Agad namang sumugod ang bida subalit hindi umubra ang atake niya kaya muntik na siyang tamaan. At kailangan niya itong matalo upang makalabas sila kaya nag-enchant siya ng divinity sa sword at saka umatake kaya naputol niya ang isang paa nito at nang matumba ay sa kanya ito sinunggaban ng atake sa ulo. Pagkatapos ay pinagaling niya ang kasamang lalaki at nais niyang ibigay ang malaking magic crystal. Pero ang kapalit ay siya ang magiging runner ng bida pag may kailangan bilhin at pati sa pagkuha ng bagong quest. Tapos nais din ng bida na kumain sa resto nito kung kailan niya gusto subalit napaiyak ang lalaki dahil wala ang mga ito kumpara sa presyo ng magic crystal na hawak niya kaya siguradong hindi na magsasarado ang kanyang resto. At bago sila umalis ay naisip ng bida na magbalik dito kapag mas lumakas na siya. Nagtungo sila sa resto nitong Red Dragon Pavilion kung saan naghihintay ang maganda nitong asawa. At nang ipakita nito ang magic crystal ay nag-alala ang asawa na baka ma-scam ulit sila. Pero pinangako ng lalaki na mabait na tao si Rent dahil di niya na kailangang kumalaban ng monster dahil magiging runner na lang siya nito. Saka nagpakilala ang mag-asawa na sila Loris at Isabel. At bago siya umalis ay tinanong nito ang pangalan niya pero pananatilihin nila itong sikreto. Subalit naisip ni Rent na kung wala sana itong pamilya ay kinain niya na ito sa loob ng labyrinth. Nawawala na siya sa control sa katawan kaya pag uwi ay niyakap niya si Lorraine tapos naglaho ang mask nito at kinagat ang dalaga na napakasarap daw. Pero dahil nandoon pa rin si Rent ay pinatulog niya na lang ito gamit ang mahika. Nang magising ay maayos na muli ang bida kaya humingi siya ng tawad. Giit ng dalaga na inaasahan niya ng magiging ganito si Rent dahil isa siyang ghoul. Ngunit sa pag-aalala ay nais munang makita ni Rent ang kinagat niya at ginamitan ito ng divinity kaya agad itong gumaling at naging flawless ulit. Tapos napansin nilang medyo nag-regenerate na rin ang mga laman ni Rent kaya nagmumukha na siyang tao. Saka nagagawa niya na rin baguhin ang anyo ng mask kung saan niya gusto. Subalit hindi pa rin nila ito matanggal pero mas nakakapagsalita na siya ngayon ng mas maayos. Kaya nagkaroon si Lorraine ng ideya na dahil ito sa pagkagat ni Rent sa kanya. Kalaunan ay napagtanto ni Lorraine na nag-e-evolve ang bida ayon sa kagustuhan nito. Kaya naalala ni Rent na noong naging skeleton siya ay nais niyang maging kamukha pa rin ng tao kaya tila patungo siya sa pagiging isang vampire. Subalit giit ng scholar na walang kasiguraduhan kung makabalik pa ito sa pagiging tao. Ngunit siguradong susuportahan daw siya ni Lorraine pero pinaghuhubad na siya nito upang makakuha ng record para sa kanyang experiment. Kinabukasan ay naiinis si Clope dahil bungi-bungi ang espadang ipinahiram niya. Kaya sinabi ng bida na ginamit niya kasi ito sa giant skeleton sa mga sikretong silid sa labyrinth. Pero dahil di pa natatapos ang kanyang sword
Lord ay pinahiram ito ng bago. Saka nadaanan niya sila Lores at Isabel na namimili ng mga recipe para sa muling pagbubukas ng resto dahil sa tulong niya. Nagsagawa ng alchemy si Lorraine para makagawa ng laso na nais ipainom kay Rent. Pagkainom ay sumikip ang dibdib nito pero di namatay sa matinding lason. At kahit na nag-evolve na si Rent sa isang troll ay hindi niya pa rin kinakailangang matulog pero natatakam daw siya sa tao kaya binigay ng scholar ang isang bote na may dugo nito na kailangan niyang inumin upang hindi na daw siya muling mawala sa control. Nang tikman niya ito ay napakasarap kaya titipirin daw ito ng bida. Nais daw kumuha ni Rent ng quest sa guild pero nagbabala si Lorraine na mapapansin siya kahit isa lang siyang low ranker dahil kilala ang kanyang pangalan dahil sa dami ng natulungan. Kaya para di malaman ng mga tao na siya si Rent ay magbago na lang siya ng pangalan at magsimula ng bagong rank bilang isang adventurer. Sa guild ay nagtungo siya kay Sheila at nag-register ng bagong identity mula sa Rent Fina at ngayon ay Rent Vivi. Kaya naalala ni Sheila ang kaibigan na si Rent na nawawala daw. Natanggap na ang kanyang application dahil common naman ang pangalan na Rent kaya naging isa na siyang Iron Rank adventurer. Pagbalik niya sa labyrinth ay nakita ang dalawang adventurer na nakikipaglaban sa isang slime at isang goblin. Saka nagmadali na siyang magbalik sa lugar ng skeleton boss patungo sa isa pang teleportation rune at nakarating sa silid ng isang yumaong nilalang. Ngunit isang babae ang nakakita sa kanya at inatake siya ng magic nito. Dahilan para masunog ang kanyang damit, subalit nang makita ang kanyang katawan ay hindi na siya tinapos nito dahil isa pala itong elf kaya ibinigay pa ang suot na robe sa kanya at binigyan din siya ng mapa na automatic na sinusulat ang napupuntahan mong lugar. Tapos dinala na siya nito sa entrance ng labyrinth. Nagtataka si Lorraine kung ba't lapitin si Rent sa iba't ibang mga nilalang. Saka nakita nila sa mapa ang real-time na lokasyon ng dalawang adventurer na nakita ng bida kanina. Kaya naisip ni Lorraine na isang makapangyarihang gamit ito na tila isang national treasure. Nalaman din ni Lorraine na isang ultra-rare magic robe ang binigay sa kanya kaya di tatalab ang mga blade dito. Kaya nais daw magbalik doon ni Rent para magtanong. Pagbalik sa labyrinth ay naisip ni Rent na hindi isang sumpa ang nangyari sa kanya dahil lumalakas na siya kaya posible na talagang maging mithril rank adventurer. Tapos nagbalik siya sa guild upang kumuha ng mahihirap na quest. Matapos ang maghapon ay natapos na kaagad ni Rent ang mahirap na quest na ipinagtaka ni Sheila. Subalit naghihinala na rin ang ibang adventurer sa kanya. Nais daw ni Sheila na kumuha na siya ng bronze exam upang tumaas ang kanyang rank. Ngunit pagbalik kay Lorraine ay nagulat ang dalaga dahil ginaya pala ni Rent ang last name ng mga relative niya sa bagong identity. Giit ng bida na ayaw niya kasing isipin ng mga tao na may weirdong lalaki na kasama sa bahay si Lorraine pero wala daw pake ang scholar sa kanyang image. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bronze examination. Nagulat si Sheila dahil akala niya ay sa susunod na buwan pa ito kukuha ng exam. Saka magsisimula daw ang exam sa kanilang kaalaman sa mga guild regulations at monster materials. Nagsimula ang pagsusulit at nakita niya doon ang mga bagong adventurer na nakita sa labyrinth. Nahihirapan ng mga ito pero easy lang sa bida dahil sa kanyang mga kaalaman. Pagkatapos ay sinabi ni Sheila na nakakuha daw siya ng perfect score. Pero para sa practical exam ay bubuo daw sila ng party at gagawin ang request ng guild. Kaya makakasama niya sila Reyes at Lola sa nasabing raid party. Giit ng examiner na ang practical test ay kailangan nilang hanapin ang isang lokasyon sa Labyrinth of the New Moon bago mag-umaga. At ang unang raid party na makakarating ay magkakaroon ng mga perks. Papasok na sana ang mga kasama nang mapansin ni Rent na luma na ang mapa nila kaya bumili sila ng bago sa isang merchant at nalaman nila ang mga pagbabago sa Labyrinth of the New Moon. Pagpasok nila ay agad na nakakita ng maraming undead. Agad na nag-energy boost si Lola saka pinagpapatay ng dalawa ang maraming skeleton. Ngunit nahuli ng isa ang espada kaya tinulungan ng ating bida. Tapos napansin ni Rent na na-attract ang mga monster sa isang supot ng insenso. Saka naramdaman niyang may nag-aabang na ambush ng kapwa adventurer pero matapang na nanguna ang bida sa kasinalag ang atake ni Kalbo at ipinasa ito kay Reyes. Tapos nakailag si Rent sa palaso sa katuluyang pinatulog ang archer. Saka nasalag niya din ng magic at winasak ang staff nito. Natatalo si Reyes kaya sinilaw ito ni Lola ng liwanag saka pinabayaan na sila ng bida para magkaroon sila ng karanasan hanggang sa tagumpay na nila itong natalo. Saka itinali ang tatlo at nangako si Reyes na susunod sa utos ni Rent dahil nakita niyang alam nito ang ginagawa. Pero bago sila umalis ay napansin pala ni Rent ang nagbabantay na lalaki dahil nagtatrabaho pala sa guild ang mga ito. Ipinatawag si Sheila ng guild master tungkol kay Rent Vivi. Dahil wala daw itong kahit na anong record kaya nais niyang mag-imbestiga si Sheila tungkol sa pagkatao nito. Samantala para makarating sa destinasyon ay kinakailangan nilang dumaan sa boss room. Tapos may dumating na mayayabang na kumukuha din ng exam pero pabor daw ito sabi ni Rent. At nang magkainitan ay nagulat silang pumayag si Rent na maunang pumasok ang mga ito. Kaya pumasok ang mga ito na fresh subalit
subalit mamaya ay nakarinig sila ng pagsigaw kaya hindi pa nagtatagal ay lumabas na ang mga loko na nalaspag dahil napakalakas daw ng boss sa loob. Kaya kinabahan ng dalawa pero naglakas loob pa rin silang pumasok. Pagpasok ng tatlo ay nakita nila ang napakalaking mapanganib na slime boss. Ngunit matapang na sumugod si Reyes subalit pag-atake ay na-stuck ang espada at napatalsik sa kaumilag sa mga nahuhulog na asido. At bago ito tamaan ay iniligtas siya ng bida mula sa mga atake ng slime. Saka nakapag-cast na rin si Lola ng malakas na spell na ipinang-atake niya sa Grand Slime kaya natunaw ito. At bago makapag-regenerate ay winasak nila ang core para tuluyang matalo. Tapos kinuha nila ang mga slime fluids para ibenta subalit may mga naunang pumasok pero ayos lang kay Lola. Dahil napansin na rin pala nito na merong sleeping gas trap doon na tinamaan ng mga loko kaya sila nakatulog. Kaya naman ang party nila Rent ang unang dumating sa destinasyon at binigyan sila ng mga katibayan na ipapakita sa guild receptionist bilang patunay na nagawa nila ang misyon. At binigyan sila ng mga potion dahil sila ang unang nakatapos ng misyon. Subalit may pinuntahan muna silang lugar sa loob ng labyrinth at nagtaka ang dalawang kasama kung ba't merong langit sa underground. At giit ng bida na ito ang klase ng mundo na kanilang tatahakin. Nagbalik na sila sa guild at binigay ang mga quest item kaya ganap na sila ngayong mga bronze rank adventurer. Saka nagpakita ang naging espiya sa labyrinth dahil may nagche-check pala ng pag-uugali ng mga kasali sa exam. Nagpasalamat ang magkapatid dahil nakapasa sila dahil sa bida at marami din silang natutunan. Subalit pagkaalis ng mga ito ay tila naghihinala na si Sheila sa katauhan niya kaya aalis na lang daw sa guild ang bida pero pinigilan siya nito. Dahil ayaw pa ring sabihin ni Rent ang katotohanan ay naghanda si Sheila ng magic contract kaya kapag pinagkalat niya ang sikreto ni Rent ay siguradong makakamtan niya ang malakas na magic penalty. Nagtaka din si Rent kung ba't nais siyang tulungan nito. Giit ni Sheila na isa kasi siya sa maraming natulungan nito noon. Kaya pinakita niya na ang mukha at sinabi ang tunay na nangyari sa kanya. Ngunit di natakot si Sheila at mas lalo pa siyang nais tulungan nito. Kaya naman dinala niya si Sheila sa bahay ni Lorraine upang makapag-usap sa kondisyon ni Rent na isa na ngayong monster na ang paboritong kainin ay tao kaya nagkaroon ng kaunting tensyon. Pero pinakita ni Rent na tumitikim siya ng dugo ni Lorraine para mapakalma ang sarili. Kalaunan ay nalaman pa ni Sheila na nag-evolve na si Rent na isang lesser vampire o tinatawag na troll. Saka nagbabala din si Sheila dahil si Rent daw ang pinagbibintangan na kumukuha sa mga nawawalang baguhang adventurer kaya kailangan niya munang mag-lay low. Ilang araw ang lumipas ay natutulog pa si Lorraine pero umalis na ang ating bida. Kinuha niya muna ang espada ngunit nakilala na rin siya ng blacksmith. Tapos ginamit ng bida isa-isa ang tatlong klase ng kanyang kapangyarihan upang masubukan kung angkop ba ang espada sa kanya at hindi naman siya nabigo dito kung saan tumubo pang halaman sa ginamitan niya ng divinity kaya hiningi ito ng blacksmith. Subalit nais pa ng bida na subukang pagsabayin ng tatlong mahika niya kahit na maaari niya itong ikamatay. At ang pinagamit sa kanya ay ang mas mahinang espada para kahit mawasak ay ayos lang. Sunod ay pinagsama niya na ang tatlong magic kaya yumayanig ang paligid at pag-atake ay naging abo ang espada at naging hugis bilog ang kahoy. Pinangako naman ng blacksmith na matibay ang ginawa niyang espada pero wag daw nitong gagamitin ang tatlong pinagsamang magic upang hindi rin ito maging abo. Sa paglalakad ay nakita ni Rent ang isang lalaking pilit na humihingi ng tulong sa balbas erong adventurer pero ayaw nito kaya binigyan na lang ng bida ng salapi at pinalayas ang loko. Saka nakiusap ang lalaki na patayin niya ang Master of the Lake. Saka napapadalas na daw ang paghingi nito ng sakripisyo kaya marami na ang nakakain at ang sunod daw na sakripisyo ay ang kapatid niyang babae na si Ameris. Nagtungo sila sa village ng lalaki at nakita ang ex na nilagay daw ng mga tauhan ng Master of the Lake na palatandaan na kailangan nilang ialay ang isang babae sa pamamahay na ito. Subalit nang pumasok si Ryantos ay narinig niya ang pagtatalo ng magkapatid dahil sa talas ng kanyang pandinig. Saka lumabas ang dalaga at pinapauwi na si Rent dahil isa daw itong tradisyon pero ayaw umalis ng bida. Kinabukasan ay nakita ni Rent ang mga merchant na bumibisita sa lugar. At nang dumating si Ryantos ay pinaghinalaan ni Rent ang mga merchant. Nalulungkot ang mga kasama ni Ameris dahil gagawin na siyang alay. At pagsapit ng gabi ay dumalaw ang bida at sinabi na gagawa siya ng paraan dahil ito na lang ang natitirang pamilya ni Ryantos. Nagsimula na ang ritual sa pagsasagawa ng alay kaya naglakad si Ameris patungo sa Master of the Lake at sinamahan nito nila Ryantos at Rent sa ilog. Tapos nagkaroon ng makapal na hamog at saka nagpakita ang Master of the Lake pero tinapon ni Rent ang orb nito at tumayo siya sa ibabaw ng tubig. Inatake sila nito ng fireball pero sumugod ang bida dahil nalaman niya na isa lang itong ilusyon at ang katotohanan ay isa lang itong malaking barko ng mga merchant na siyang kumukuha sa mga babae. Sinubukan siyang patayin ng mga ito subalit walang umubra at nang makasugod siya ay binanata ng mga ito. Kaya nakita ng magkapatid ang barko ng mga merchant. Kinabukasan ay iniharap ni Rent ang mga merchant sa mga tao. Kaya tinanong ng elder kung nasaan ang mga naunang babaeng ibinigay nila. Natakot ito kay Rent kaya umamin na balak nilang ibenta ang mga naunang bihag pero ang mga ito ay nakakulong pa ngayon sa kabila ng lake na ikinatuwa ng mga tao. Kaya bago umalis ang bida ay hinalikan siya ni Ameris. Subalit hindi pa rin na-solve ang misyon ng bida na hanapin ang
ng mga nawawalang adventurer. Kinabukasan ay naisip ng bida na tumanggap naman ng quest hindi dahil sa pera kundi dahil nais niya talagang tumulong. Kaya tinulungan siya ni Sheila at ang napili nito ay ang pangunguha ng Dragon Blood Blossom Herb pero mapanganib ito. Nagtungo ang bida sa lugar at nakilala ang batang si Alice na nagpadala ng request. Ipinakilala siya nito sa iba pang mga bata na nasabik sa adventurer. Sinabi ng bida na di madaling kunin ang Dragon Blood Blossom. Nalaman ng bida na ang herb ay para sa may sakit na si Sister Lillian Jean na nagpapatakbo ng orphanage. Ngunit ayaw ay paalam ni Alice ang kanyang mapanganib na request kay Rent dahil di papayag si Sister Lillian. Nagtungo muna ang bida sa basement upang maglinis dahil may mga monster doon kaya binigyan niya ng sandata si Alice saka nakita ang mga monster daga at matapang siyang inatake ng pinuno nito pero natalo niya at naging kanyang pet. Kaya pag-uwi ay may dala na siyang daga dahil meron pala siyang kapangyarihan na magpaamo ng mga hayop. Pumayag si Lorraine na manirahan dito ang daga pero nais niya rin itong gawing test subject. Saka si Lorraine ang nagpangalan dito ng Edel. Nagpapalipas lang siya ng gabi dahil di niya kailangang matulog pero kailangan niyang tumigil sa pag-adventure para di siya paghinalaan. At kinabukasan ay agad na siyang nagtungo sa mapanganib na lugar kung saan niya kukunin ang herb kasama ang alaga. At mabuti na lang na wala siyang ibang kasama dahil mapanganib sa mga tao ang lason sa paligid nang bigla siyang pinagtitira ng mga matatalinong goblin. Subalit mabilis niya lang na tinalo ang mga ito dahil sa kanyang lakas. Naglakad siya sa tulay sa ilog na puno ng lason ngunit bigla siyang nahulog. Saka dumating ang isang halimaw na kinalaban niya habang nagpapasarap lang ang alaga. Si Sheila naman ay nagtanong kay Lorraine kung si Rent ba ang tumulong na malutas ang kaso tungkol sa Master of the Lake na human trafficking scheme pala ng mga merchant. Sinabi lang ng scholar na nais na lang ni Rent na hindi ito mabunyag upang hindi siya mapansin ng mga tao dahil ang nais lang ng bida ay ang maging mithril rank adventurer. Samantala kalaban na ni Rent ang Terrace K-Dragon kaya tumalon siya at inatake ang mga lason nito subalit ng tamaan ay napakatigas ng armor. Mabuti na lang ay immune siya sa lason kaya ginamit niya ang bagong teknik subalit di pa rin umubra. Dahil dito ay sumugod ang alagang si Edel gamit ang divinity magic ng amo at sinadya nitong magpakain. Nakita ni Rent na nasasaktan dito ang monster saka isinuka nito ang alaga na sinalo ng amo. Kaya nag-enchant si Rent ng divinity sa sword saka sumugod at umilag-ilag. Saka tumalon at umatake at sobrang effective nga ng divinity. Kaya ibinigay niya na ang buong lakas hanggang sa tuluyang maputol ang ulo nito dahil nalaman niya ang kahinaan nito dahil kay Edel. At dahil napakalaki nito ay hinigop niya muna ng magic item. Saka nakarating na siya sa napakaraming kinaroroonan ng kailangan niyang Dragon Blood Blossoms subalit naramdaman niyang may dumating. Giit nitong kailangan niya rin ng Dragon Blood Blossoms. Kaya magkasabay silang namitas ng mga ito at sinabing kailangan kasi ito ng kanyang master. Dagdag pa ng elf na naghahanap sila ng pwedeng bigyan ng request. Saka nagpakilala ito na si Isaac Hart at makikilala daw niya ang master kapag sasabihin na nila kung ano ang kanilang request. Nang magbalik ang bida ay namangha ang matanda dahil wala siyang pinsala. Nagsinungaling si Rent na isa talaga siyang mithril rank adventurer kaya sa susunod ay bibigyan daw siya ng discount ng matanda. Pagbalik sa guild ay nagulat si Sheila sa balita na natalo nito ang Terrace K monster pero ayaw ni Rent na mapansin ng mga tao. Nagtungo sila kay Dario para magpatulong mag-dismantle ng natalo niyang monster. Saka nagtungo sila sa tagong lugar at doon inilabas ng bida ang malaking halimaw na ikinamangha ni Dario dahil walang galos ang shell nito kaya nalaman nitong pinatay ito ng bida sa isang atake lang. At hihintayin na lang ito ng bida na matapos katayin. Dahil sa achievement na ito ni Rent ay naisip ni Sheila na kasing lakas na ng mga silver rank adventurer ang bida. Ngunit habang mag-isa ay naisip ng bida na lumakas lang naman siya dahil naging isa siyang monster. Pero kung nais niyang magbalik sa pagiging tao ay mawawala naman ang kanyang lakas. Kinabukasan ay nagbalik siya upang ibigay ang herb na ikinatuwa ng herbalist at healer. Tapos kahit napakamahal ng presyo nito ay binigay na lang din ng bida at pinangako ng dalawa na gagamitin nila ito sa mga nangangailangan. Sinabi ng bida na si Edel na ang bahalang pumuksa ng mga halimaw sa basement kaya nagpasalamat si Alice na pangarap din daw maging isang adventurer ngunit kulang sa salapi. Pero handa daw siyang tulungan ni Rent at ibalik na lang daw nito ang pabor kapag naging isa na siyang adventurer. Pag-uwi ay sinabi ni Rent na may nais magpaturo kay Lorraine. Ngunit nagkapikunan ng dalawa kaya gagamitin daw sa bida ang bago nitong spell. Dahilan para mapilitan si Rent na bulahin ito ng bulahin para kumalma. Pero kinilig naman si Lorraine sa mga pinagsasabi ng bida kaya ipaghahanda daw nito si Rent ng pagkain na may patak ng kanyang dugo. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa guild nang sinabi ni Sheila na merong special request sa kanya. At nalaman ng bida na mula pala ito kay Isaac na naisip niyang isang servant ng Latul family. Giit ni Sheila na isang mahalagang pamilya daw ito sa kasaysayan ng Maalt kaya lahat ng generation ng mga naging guildmaster ay iginagalang ang pamilyang Latul. Dagdag pa ni Sheila na bawal siyang tumanggi sa request pero wala naman balak tumakas ang bida kahit na mapanganib kung malalaman na isa siyang monster.
Samantala ibinigay na ng herbalist kay Sister Lilian ang gamot mula sa Dragon Blood Blossom upang gumaling na ito sa karamdaman. Nagtungo naman si Ren sa malaking mansyon ng Latoul family. Subalit kailangan niya pang dumaan sa malaking maze na nagbabago dahil sa magic tool bago siya makarating sa mansyon. Giit ng guard na kung sino ang makakatapos ng maze ay bibigyan daw ng magic tool ng Latoul family. Kaya nang hingi siya ng advice at sinabi ng guard na wag daw siyang magbabase sa araw. Pagpasok ay naisip ng bida na kung makakuha siya ng magandang magic tool ay siguradong maaabot niya na ang mithril rank. Naglakad muna siya para pakiramdaman ng paligid sa kanilabas ang magic map pero di niya ito magamit sa maze. Kaya sa maghapon ay nagpaikot-ikot lang siya dahil walang direksyon na parang buhay ng marites mong kapitbahay. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang isang bata na binigyan siya ng konting clue sa kaniyaya pa siya nitong magtsaa. Giit ng bata na ang teapot na gamit niya ay kusang nakakagawa ng anumang tsaa na nilagay na dito noon dahil isa itong magic tool. Dagdag pa nitong 200 years na daw mula nang mahanap ito sa labyrinth at nagkakahalaga ng mahigit sa 300 platinum coin na ikinagulat ng bida dahil parang bilyonaryo ka na nito. Ngunit nang makita ang mukha ni Rent ay nabigla ang bata pero ipinagsawalang bahala nito dahil mas interesado siya sa mas na isa ring magic tool na sinubukan nitong bilhin sa kanya. Nais sana ng bida kaso hindi niya ito matanggal pero kailangan niya rin ito para maitago ang kanyang mukha. Bago umalis ay nagsabi muli ng clue ang bata na umiwas daw siya sa araw. Kaya pinagmasdan niya ang araw nang bigla itong naglaho kaya sinubukan niyang batuhin at nalaman na merong teleportation. Subalit makalipas ang ilang minuto ay nawawala na naman siya. Gayunpaman ay nagpatuloy siya sa maze at inabot na siya ng hapon pero napagtagumpayan niya na rin ito. Saka nagpakilala na ang nakausap niya pala kanina ay ang head ng Latoul family na si Laura. Dahil nakalagpas siya sa maze ay pinapapili siya ng isang magic tool na nasa mansyon pero ang nais ng bida ay ang ginamit nila upang makagawa ng maze pero di daw ito pwede. Nagtungo sila sa malawak na hagdan patungo sa underground at nang buksan ni Laura ang mga ilaw ay isang malaking pasilyo ang bumungad sa kanila kung saan nakalagay ang napakaraming magic tool na pagmamay-ari ng Latoul family. Pinakita ni Laura ang isang bola na hindi humihinto sa pagtalbog dahil kahit mga ganitong bagay ay kinukolekta niya. Tapos nakakita si Rent ng isang modelo ng airship na natuwa siyang paglaruan. Pero nagdadalawang isip siyang piliin ito dahil isa lang itong laruan. Kaya tumingin muna siya ng iba't iba pang mga magic tool nang magulat siya sa picture at aksidenteng na-activate ang isang bagay na kusang nabuo na isang malaking armor at kaagad na sinuntok nito si Rent. Habang hinahanap ni Isaac ang controller nito ay kailangan niyang pigilan ng golem. Umatake pa ito ng malakas sa ating bida at muntik pang matapakan nito. Sumugod at hiniwa ni Rent ang isang kamay ng golem at hinanap ang magic word na nakasulat sa noo nito tulad ng sinabi ni Lorraine pero wala siyang nakita kaya nahuli siya nito at inihagis. Di pa rin nahahanap ang deactivation device kaya gagamitin na ni Rent ang pinakamalakas na teknik na ayaw sana niyang ipakita. Saka sumugod ang golem ngunit pinatigil na ito ni Laura dahil nahanap na nila ang controller saka humingi ng paumanhin kay Rent. Nagtungo na sila sa iba pang monster drops nang makuha ng isang lalagyan ng atensyon ng bida. Giit ni Laura na ito ay dugo ng isang vampire. Dahil sinasabi daw na pag uminom ka ng dugo nito ay magiging isa ka ring vampire pero isa lang daw itong haka-haka dahil namatay daw at nabaliw ang karamihan sa mga sumubok na uminom nito. Marami din daw ang mga hari na naghahangad nito kaya ito ang pinili ng bida. Pinakita ng bida kay Lorraine ang drone na binigay sa kanya. Bago pala siya umuwi kanina ay sinabi ni Isaac na sa tuwing magde-deliver siya ng Dragon Blood Blossom ay bibigyan siya ng sapat na kabayaran. Samantala inihanda na ni Isaac ang gamot para sa master. Habang si Rent ay nag-iisip kung isusugal ba niya ang buhay sa pag-inom ng vampire blood para mag-evolve. Ayos lang daw kay Lorraine na manatiling undead si Ren pero alam niyang isusugal ng bida ang buhay upang lumakas at gumanda ang kanyang itsura at upang makuha ang mithril rank adventurer. Kaya tinanong ng dalaga kung ba't nais niyang makamtan ng highest rank. Sagot ng bida na nais niyang magkaroon ng kakayahan na pigilan ng mga trahedya. Noong bata pa siya ay trabaho ng kanyang ama ang maging tagakuha at tagabili ng mga bagay sa labas ng village. At pagsapit niya ng 5 ay isinama sila sa paglalakbay kung saan excited ang kaibigang si Jinlin na makita ang iba't ibang lugar. Subalit kwento ni Rent kay Lorraine na sa kanilang pag-uwi ay may umatake sa kanila kaya nadaganan ng karuwahe ang lola at ang mga magulang ay namatay sa pagkalaban sa halimaw kaya tumakbo sila sa malayo. Pero pinaglalaroan lang pala sila ng halimaw kaya pinabayaan silang tumakbo kanina. At pagsugod nito ay itinulak siya ng kaibigan kaya ito ang napatay. Ngunit nang papatayin na siya ay iniligtas ng isang mithril rank adventurer. Matapang ito na nakipaglaban sa high-level monster na napanood ni Ren at nagpatuloy ang kanilang matinding labanan hanggang sa gumamit ng malakas na atake ang adventurer kaya napinsala ang halimaw at pinili na lang na umalis. Subalit namatay na rin ang kaibigang si Jinlin. Kaya dahil dito ay pinangarap niyang maging pinakamalakas na adventurer. Kaya binigyan siya ng payo nito kung ano ang dapat niyang gawin upang maging malakas. Saka nagpakilala ang lalaki
natin na si Wilfred Rocker na isang mithril rank adventurer. At kung sakaling maging isa siyang adventurer pagtanda ay nais daw siya nitong makita. Subalit ngayon ay na-stock na ang bida sa bronze rank. Kaya naman isusugal niya na ang buhay sa pag-inom ng vampire blood at binili na patayin siya ni Lorraine pag siya ay nabaliw. Nilaklak ito ng bida at bigla nitong hindi makontrol ang katawan, saka na naginip na siya ay nagiging isang halimaw. Pero dahil sa boses ni Lorraine ay kumalma siya at nalabanan ang masamang dulot ng vampire blood. At nang magising ang bida ay una niyang nakita si Lorraine na nagbabasa tungkol sa mga vampire dahil tagumpay ang kanyang evolution sa isang vampire. Nagkaroon siya ng pakpak pero napapaliit niya ito kaya ngayon ay pwede na rin siyang magpakita sa mga tao. Meron din siyang maliliit na mga pangil at nagkaroon ng red eyes. Saka sinabi ng dalaga na natutuwa siyang muling makita ang pagmumukha ng bida. At pagkatapos na magbonding ng dalawa ay magsisimula na muli si Rent na magpalakas na suportado ni Lorraine.